Sobrang kailangan talaga ngayon ni Zelensky mga tol ng mga panibagong missiles, no? Dahil nga tila ba talagang gusto na silang tapusin itong Russia. Kaya panawagan ngayon ni Ukrainian President Zelensky mga tol sa mga kaalyadong bansa, no? Madaliin na yung pagpapadala sa kanila ng mga missiles. Eto mga tol, pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga nagaganap ngayon mga tol, mga digma ang nagaganap ngayon. No? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto na nga mga kapatid, mahigpit ang panawagan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa, no, lalong-lalo na mga tol sa US. No, pakiusap niya o panawagan niya, padalhan sila ng Patriot missiles. Ito yung mga interceptor mga tol. Para yun yung mga sasalag doon sa mga missile at drones na paparating galing Russia. Habang si Russian President naman ni Putin, tila ba hindi siya apektado, hindi siya nababahala. Kasi mga tol, etong Ukraine, alam naman natin maliit lang to, no? At ang Russia, dambuhalang bansa yan. So ngayon, panoorin natin to. Tingnan natin kung ano na ang nangyayari ngayon sa lagay nitong Ukraine at saka Russia. Потрібні ракети для Петріотів. Це те, що можуть забезпечити тільки Ano, sabi nga, we need missiles for Patriots and only our partners can provide them. No, yung mga tinuturing niyang kaalyado, samantala si US President Donald Trump parang 'di ba nagsalita na siya nitong nakaraan na parang hindi na niya kayang pagbigyan pa etong kahilingan ni Zelensky kasi sila mismo mga tol kailangan nila. Lalo pa ngayon mga tol, may mga kumakalat-kalat na mga balita na nauubusan na ng stock etong Amerika dahil nga sa pakikipagdigma nila rito sa Iran. Kaya ang ginagawa ngayon ni Trump, economic pressure ang ginagamit niya ngayong panggera dito sa Iran instead of mga missile kasi nga parang nag-iipon pa ulit sila, no? Tuloy natin. наші партнери. Знаємо, що цю We know our partners are capable of meeting these needs. нашу потребу партнери можуть. Mahigpit ang panawagan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa, lalo na sa Amerika, na sana ay madaliin ang pagpapadala ng Patriot missiles sa kanila. Ito rin yung dahilan mga tol kung bakit hindi tayo basta-basta dapat pumasok sa mga gera. Diba? Kasi may mga nababasa akong comment sa inyo whenever na nagbibigay tayo ng reaction sa West Philippine Sea. Diba? Halimbawa pag wina-water cannon tayo ng China dito sa West Philippine Sea mga tol. Marami nagko-comment sa inyo, gera na para magkaalaman. Anong gusto ninyong malaman? Diba? May kaalyado tayo, may MDT tayo mga tol. Tignan nyo nga, napakaraming gera nangyayari ngayon dito sa ating daigdig. Etong Ukraine talagang kailangan na nila ng suporta ng mga kaalyado nila. Kaalyado nila tong Amerika mga tol. Pero ngayon Amerika wala ring magawa. Dahil meron din silang kinahaharap na na digmaan ngayon mga tol. Diba? At parang kinukulang na sila sa supply. So tatingin nyo bang mga tol, kapag tayo'y napalaban, anong aasahan natin? Diba? Baka ewan ko kung tatagal tayo katulad nitong Ukraine at kahit papano tumatagal sila, diba? Mula 2022 magpahanggang ngayon. 4 years na mga kapatid, etong digmaang nangyayari dito sa Russia at Ukraine. Aniya, hindi sila nangihingi kundi nakahanda silang bumili o magbayad. Oh, yun no. Gusto na nilang bumili, hindi na sila nangihingi. Kumbaga, desperado na. Bigyan nyo na kami, hindi naman kami nangihingi. Bibili na lang kami kung ayaw nyo kaming bigyan. Bumili o magbayad. Не про подарунки, це про готовність України We ain't talking about gifts. Ukraine is ready to buy the weapons we need. купувати зброю. Gagastos na lang sila mga tol para maipaglaban nila bansa nila. Важливо, щоб були рішення. What matters is that decisions will be made first and foremost in the US. I am grateful to everyone who is helping Ukraine save lives. Відповідні політичні рішення партнерів і передусім Сполучених Штатів. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей. Kasunod Buti Ukraine may pambili, di ba?
isa yan sa problema natin mga tol Kung bakit ko laging inihahambing dito sa ating bansa para lang at least magising ang isipan ng ating mga kababayan na tila ba gustong magkaroon ng gera dito sa Pilipinas. So ngayon pa lang mga tol, pinapakita ko na sa inyo sa pamamagitan nito pinag-uusapan natin na hindi natin kailangan maranasan para malaman natin kung gaano kahirap. Tignan na lang natin yung nangyayari sa ibang bansa. Eto, lesson learned na nga dapat to Diba? Ito'y magandang aral na para sa atin Ito ng isang major attack ng Russia na Усім Сполучених Штатів. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей. kasunod ito ng isang major attack ng Russia na bagaman napagtagumpayan ang mga cruise missiles. Bigo naman ang Ukraine na ma-intercept ang mga ballistic missiles ng Russia. Yun lang. Ayon sa Ukrainian leader, papasok na ang winter season at ang susunod na 4 na buwan ay kritikal para tumbasan ang tumitinding agresyon ng Russia laban sa kanilang mga syudad at mamamayan. Kasi mas mahirap pag winter season, di ba? Nagyayelo, taglamig, nahihirapan. Yung mga sundalo nila, hirap din. Tapos yung mga tao nila, di ba? Yung iba ito, nagtatago sa subway. Yan yung nagiging takbuhan nila kapag sinasalakay sila ng Russia. Pinapaulanan sila ng mga ballistic missile tapos hindi nila kayang salagin. Talagang rekta Kasi yung Russia mga tol, maging yung mga residential area, talagang pinupuntirya na. Wala na silang pinipili, di ba? Pag nakakakita tayo ng mga gera, lagi pinupuntirya yung mga mga military facilities o kaya yung mga importanteng pasilidad. Dito hindi, pati mga residential area, mga tol, pinupuntirya na rin. Sa ngayon, karamihan ng mga Ukrainians na nasiraan ng bahay ay sa subway stations na mamalagi. Nito lamang August 20, nasa 16 na individual ang nasawi sa pag-atake sa isang residential area sa Solomensky District. Compare ulit natin mga tol dito sa Pilipinas. Putya, saan tayo magtatakbuhang subway? Wala naman tayong subway. Meron tayo mga LRT, MRT, mga ganun. Pero yung mga underground na pwede nating takbuhan, wala. Diba? Mga underpass, ganun. Yung mga tunnel, mga ganun. Sa nadamay ay eskwelahan at isang ospital para sa mga bata. This is the Solomensky district. That's a school in the background. What it highlights for me is the real and genuine need for missile defense. You can see there's a lot of destruction here. I guess that I struggle with the most is the targeting. One of the targets last night was also a pediatric hospital. And as you can see here on either side of this parking lot is civilian housing. That's a school right there, and I mean it's so clearly an attack designed to hit civilians. Attack designed to hit civilians. Yung mga pag-attacking talagang naka-focus, naka-disenyo para talagang patamaan yung mga civilians. Kawawa, grabe. Patuloy naman sa pag-aksyon ang United Nations upang matulungan ang mga naapektuhang residente. Ang ilan sa kanila walang magawa kundi masdan at bumangon sa nangyari na imagine mo, 4 na taon ng ganyan ang bangungot na dinaranas nila araw-araw mga tol. Yan yung hinaharap na bangungot nila araw-araw. 4 na taon na. Grabe, di ba? Gusto ba natin maranasan yan mga tol? Hindi natin kailangan maranasan para masabi natin, tama na, alam na namin kung anong pakiramdam. Hindi na mga tol. Tignan na lang natin, imagine nyo na lang kung ano yung araw-araw. Imagine nyo na lang kung ano yung araw-araw na dinaranas nitong mga to. tila hinihintay na lang kung sila ba ay tatamaan o hindi. Ayan, no? Падать, рушится. Такой страх. Everything started falling, collapsing. It was terrifying. Then the cars in the courtyard started burning. Потом начали гореть машины Tapos ganito, matanda na, hindi na makakatakbo, no? во дворе там. The blast blew everything out. We're waiting for the police. The windows were blown out everywhere. Волною все, бачите, нас ждемо поліцію. Вікна везде повибивало там. А там будемо бачити. Мені хоча б треба хоч пару днів, щоб оце трошки розгребсти, убрати, щоб можна було пройти від ліжка до умивальника, до туалету і хоча б... Ayon kay UN Relief Chief Tom Fletcher, malaking pondo ang kailangan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong sibilyan sa Kiev region.
Nanawagan ito sa mga bansa na tumulong, lalo na sa basic at medical needs. Yun ang isa sa mga kailangan nila eh. Tapos panawagan ni Zelensky, mga missile para makabawi sila o makaganti sila. Particularly around midnight, a number of ballistic missiles falling on the Ukrainian capital, and that means more people displaced, more people in need of humanitarian support. We need to keep the funding coming for the humanitarian response, but most of all, we need an end to this war. Bradley, Grabe no? Ito yung pinagdaraanan nila ngayon mga tol. No? Sa tingin nyo ba ninyo sapat ang kahilingan ng mga missile, Patriot missile ni Zelensky mga tol? Kasi syempre kapag meron sila, atake sila sa Russia naman dahil nga sa sobrang laki, hindi naman basta-basta ganun din magagapi. Babawi ulit mga tol, no? Mas malaki pa sa missiles ang kailangan ng Ukraine, talagang suporta. Talagang tulong lalo na dun sa mga civilian. Meron din naman mga nadadamay na civilian dito sa Russia at may mga nahihirapan din sa Russia. Kaya pinaka talaga dyan is magkaroon ng negosasyon, no, sa pagitan ng Russia at ng Ukraine para matapos na yan. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino o bilang mga mamamayan sa ating daigdig na nakakabalita ngayon tungkol sa mga nagaganap dito, ano ang inyong masasabi? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.